Binili namin is yung front row seats. Bakit? Kasi in-anticipate na namin na mahaba yung pila or yung immigration process. I don't recommend na mag-withdraw kayo sa Lawson kasi meron pang 220 yan additional na convenience fee. Na-experience namin lahat sumakay sa train, sa bus, sa taxi. Lalabas dyan lahat ng transactions ko. Sa food naman, ang total average expense ko per day on Etsuka, on New Balance, sobrang mura talaga doon. Nabili ko lang yung extra warm na heat tech na 990 yen. Mas malaki ang palitan sa airport kesa sa mga machines na... Hello guys! Welcome back again to another video, and actually this is a bonus episode of our Japan vlog dahil on this video I will be talking about lahat ng travel expenses namin. So by the way, this is a talking vlog, so medyo mahaba-haba to, and please bear with me. And if you want the breakdown ng ating expenses, ginawan ko siya na Excel file and i-link down ko yan below for your references as well. So, ang overview ng vlog na to, I have my laptop with me para wala akong ma-miss out. So, isi-share ko lahat from flight, accommodation, transportation, kung saan ba mas tipid, kung magti-train ba, mag-bus, or gumamit ako ng passes from Klook. Food, syempre, kung gaano ba kamahal sa restaurants, convenience store na lang ba kami kumain, gaano kalaking serving, and then attractions and activities, other expenses such as shopping, nagastos ko sa winter clothes, and i-share ko din sa yung mga other tips and yung mga na-experience din namin during our stay at Japan. By the way, if you are new to this channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa ating future travels. So, let's start! Okay, start tayo. Number 1, flight cost. So, we booked AirAsia Manila to Kansai. Ang flight namin is Feb 4 ng 8:30 AM with 7 kilograms of hand carry and 20 kilograms of checked-in baggage. While yung pabalik namin, Osaka to Manila, Feb 13 at 14:15 or 2:15 in the afternoon. So, meron yan 7 kilos of carry-on and 40 kilograms of checked-in baggage. By the way, mention ko lang din na nung papunta kami, Manila to Osaka, bumili kami ng seats. So, binili namin is yung front row seats. Bakit? Kasi in-anticipate na namin na mahaba yung pila or yung immigration process papalabas ng airport ng Japan. So, what we did, we booked the first row seats para una kaming lalabas ng plane, and within an hour natapos namin yung IO, yung pag-claim ng baggage, and yung customs clearance. So, mind you lang ha, medyo mahaba din yung pila sa customs clearance. So, yun nga, kaya medyo nagmadali din talaga kami. So, within an hour, natapos namin yun lahat. Yung flight din pala na to is wala siyang kasamang pagkain. So, ang ginawa namin, bumili na lang kami dun sa mismong flight namin, to and from, bumili kami. In-flash ko na lang sa screen yung prices na nagastos namin. And in fairness naman, with AirAsia, masarap ang pagkain nila. So, binili namin is mga Malaysian food, Singaporean food, yung mga lemak, nasi lemak, mga ganun yung binili namin. Tapos si mommy bumili siya ng beef tapa, which is masarap din. So, in fairness, plus points yun, masarap ang pagkain, sulit. Next is our accommodation. So, during our trip sa Japan, we stayed at 3 hotels. So, namely, Hotel Kansai, Travelodge Nagoya, and Hotel Aeron West. So, you can watch my separate vlogs for a comprehensive review of each of the hotels. But, ang napansin ko lang talaga sa lahat ng hotels na nastayan namin is sobrang liit talaga ng space if you are aiming for an affordable and budget-friendly hotel sa Japan. So, nastayan lang namin na malaki is Hotel Kansai. Although, malaking space, kaya mo pang tumambling sa totoo lang. But, yung CR, sobrang liit. As in, isang harap mo sink, isang harap mo bathtub, yun. Sobrang liit lang. I-take note nyo na lang din yun when you're about to book na inyong hotel. Next is yung transportation. So, na-experience namin lahat sumakay sa train, sa bus, sa taxi, and I was able to track all my expenses nung gumamit ako ng Icoca card kasi nakakonect siya sa aking phone. Ayan. Pag-clinic ko yan, lalabas dyan lahat ng naging transactions ko using my Icoca card. So, I was able to track everything. Taxi, mahal siya. As in, I must say, sobrang mahal niya. Example na lang is yung
taxi kami from Travelodge Nagoya, papuntang Nagoya Station, nasa 500 something. Ipa-flash ko na lang dito sa screen yung amount. Sobrang konting kilometers lang nun. And for the buses naman, specifically Kyoto and Nara, kasi doon lang namin na-try mag-bus, flat rate siya. So, malayo man or malapit yung pupuntahan nyo, kung next station man yan, flat rate yan. Yun talaga yung babayaran ninyo. Trains naman yung majority ng mga sinakyan namin. Kasi again, efficient ang train system nila. Halos walang delay. So, kung may makita man kayo sa Google Maps na 12:30 yung dating ng train, 12:29 dadating na siya kasi 12:30 aalis siya. So, take note yun na lang yun. Okay? Ang nakatipid kami ay yung pag-book namin kasi nagpunta kami from Osaka to Nagoya eh. So, ang nakatipid kami is gumamit kami ng mga passes sa Klook. Specifically, yung Kintetsu Rail Pass and yung Osaka Amazing Pass, which you can watch a separate shorts for that. Meron tayong detailed explanation or video, short video for that. You can watch it. And I'll link it also down below. Sa food naman, ang total average expense ko per day is 1,032 pesos. Okay? So, yung food na yon included na yung breakfast na binibili namin the night before sa mga convenience stores or sometimes sa mga discounted na convenience stores. And then, lunch, usually sa mga restaurants kami kumakain kung saan na lang kami aabutan during that day. And then, dinner, sometimes restaurant, sometimes conveni. So, included din dyan yung snacks, yung coffee, kasi alam naman natin, 'di ba, sa mga convenience store kapag pumasok ka lahat sa mata mo appetizing, gusto mong i-try lahat. So, 'yan, kahit busog ka, titikman mo pa din. So, kasama na rin diyan yung average expense na pinakita ko diyan kanina sa screen. Tapos, ilan sa mga nakainan namin na restaurant is Yoshinoya, Sukiya, Matsuya, and Yakiniku Like. So, consider nyo rin yun if you're on a budget. Kasi, yung sa experience ko sa Yoshinoya, like, ganito kalaki yung chicken. Tapos, 3 peraso. Flash ko dito sa screen kung magkano. And if may video ko, ilalagay ko dyan. As in, super busog ka na kasi isang full meal siya. Meron pang, what you call, soup. May miso soup pang kasama yun. And then, sometimes yung restaurant, merong cold or hot tea na binibigay. And then, or free service water. So, may drinks na rin nakasama yun. Malalaki din yung serving nga ng food. Again, sabi ko kanina, laki ng chicken, ganyan. So, pwede naman kayong mag-share ng kasama nyo ng food kung meron kayong kasamang maliit yung stomach. Pero kami, nauubos naman eh at some point kasi syempre ilang oras kang gumagala tapos pagod ka, naglalakad ka. So, sakto lang. I mean, for a normal active person, I think sapat lang yung isang serving sa inyo. Busog na kayo. But if you're like me, sobrang ang liit ko kumain, sobrang laki niya para sa akin. So, sometimes binibigay ko din sa kasama ko yung food. Case-to-case basis, depende kung gaano kayo kalakas kumain. And, yung mga medyo high-end naman na kinainan namin is Kobe Steakland kasi nga, yung steak yun, 'di ba? So, isa siya sa mga pinakasulit na nagastosan namin na pagkain kasi sobrang sarap talaga. So, you might as well consider din na nasa Osaka kayo for a few days. Try nyo rin pumunta ng Kobe kasi 1 hour away lang siya from Osaka. Magte-train lang din naman kayo. And another na medyo high-end na nakainan namin is yung mga coffee shops sa Dotonbori area. Medyo mahal siya. Kaya bihira kaming nag-coffee shop. So, more on sa convenience store kami bumibili ng coffee namin. So, di namin na-try kumain sa Ichiran, yung famous na ramen. Dahil sobrang haba ng pila, sobrang daming tao, even before the opening hour. So, what we tried ng mga ramen is yung mga small-time ramen shops lang. Minsan mukhang bahay. So, for me, masarap. Masarap siya, in fairness naman. Hindi ko kasi siya mako-compare sa Ichiran dahil hindi ko siya natikman. But, if you're not after the hype, try nyo rin mag-explore sa mga ganong ramen shops kasi I'm sure magugustuhan nyo rin yun. And I'm sure they also have a lot to offer just like yung mga famous ramen shops sa city. Next is yung attractions and activities. So, dito naman, pinuntahan namin kung ano yung pupuntahan ng isang first time sa Japan. Although, marami naman mga free entrance na place such as Arashiyama, Nara Park, Fushimi, sa Nagoya at Tsuta Shrine. So, syempre, yung mga temples, most likely or madalas, meron niyang entrance fees. But if meron naman kasi sa Klook,
binubook na namin ahead of time para makasave na rin kami ng time and hindi na rin kami pumila ng mahaba. Example is yung sa Osaka Castle. Sobrang haba ng pila doon. Like, papakita ko yung clip sa inyo dyan. And thankfully, nag-avail kami ng Osaka Amazing Pass. So, dire-diretso lang kami ng pila. Samantalang yung mga tao, lamig na sila. So, yun yung mga advantages din kapag sa Klook binili yung mga entrance. By the way lang hindi rin pala lahat ng ng mga entrance ng temples ay nasa Klook. So, majority, yung mga entrance ng Kiyomizu-dera, then Ryujin Temple sa Arashiyama, doon na namin yun binili on the spot. And yung price range niya, nasa 500 to 700 yen, yung mga entrance usually. And since medyo flexible naman din yung schedule namin, we opted na yung mga malalayong pupuntahan, doon na namin bilhin yung tickets if ever meron man entrance fees. So, check nyo rin with your schedule kasi baka naman i-avail nyo. If ever meron sa Klook, i-avail nyo tapos hindi nyo mapupuntahan, sayang lang, diba? So, check nyo din. And although hindi naman ganun kalaki yung difference ng price, nag-Klook lang talaga kami just to save time sa pagpila. Pero majority ng mga temples, hindi mahaba ang pila. Mabilis lang. Ang na-experience ko lang na mahabang pila is yung entrance sa Nagoya Castle. Next item is shopping. So, majority ng mga binibili naman namin per location na pupuntahan namin, unang-una is ref magnet. So, yung price range nasa 400 to 770 yen. And then, shoes like Onitsuka, On, New Balance, sobrang mura talaga doon as in. Tapos, lalagyan mo pa ng 10% na tax refund. And example na doon is yung Onitsuka binili ko. So, ang price doon is 15,400 yen. Tapos, after the discount, nakuha ko na lang siya ng 13,000 yen. And then, compared sa Philippine price. Yun, consider nyo kasi mura talaga doon. And then, if you are going ng winter, I suggest doon na kayo bumili. Why? Kasi, ang price na, example price na isang heat tech, extra warm na heat tech doon for women is 1,490 yen. While, dito sa Philippines, 1,490 pesos talaga siya. And, sa akin, sa case ko, since kasha ako sa kid size, nabili ko lang yung extra warm na heat tech na 990 yen. So, lalagay ko na lang dyan sa screen yung conversion. So, ang ginawa ko na lang is, dito pa lang sa Philippines, bumili na ako kahit isang pair lang. Sa pair lang bilhin nyo and isang jacket para makatawid lang kayo ng isang araw doon paglabas nyo. Huwag na kayo masyadong bumili ng napakaraming heat tech kasi pwede nyo namang ulit-ulitin yan dahil kahit saan naman merong mga coin laundry. Even sa mga hotels na nastayan namin, yung tatlong yun, meron yung coin laundry. So, naglaban na lang kami ng heat tech namin. Tapos, puffer jackets naman, I was able to buy sa GU. So, GU is a sister company of Uniqlo. So, nakabili ako ng 1,490 yen worth ng jacket. And, ang ganda ng quality niya, in fairness naman. So, if you're in Japan, you might as well consider buying sa GU. Although, yung heat tech ko, binili ko siya sa Uniqlo. Kasi parang si GU, I'm not sure. Wala kasi akong nakita. Pero yun, sa kids ako bumili. If kasha kayo sa kids, yung mga girls out there, try nyong mag-fit doon. Next item is yung money exchange. So, if meron kayong dalang dollars, magpapalit na kayo sa airport lang. So, meron kaming dalang konting dollars. So, pinapalitan na namin sa paglabas mo ng customs sa kanan, yung KIX currency exchange, doon na kami nagpapalit. Kasi, mas malaki ang palitan sa airport kesa sa mga machines na sa city. Kasi yung mga currency exchange sa city, more on machines na. May kita mo lang yun sa mga subways, sa train stations, meron ng currency exchange nun. So, medyo malaki ang difference. Sayang din naman, di ba? And then, you can also choose to withdraw sa mga convenience store. So, ako na-try ko mag-withdraw with Lawson and 7-Eleven and I don't recommend na mag-withdraw kayo sa Lawson kasi meron pang 220 yan additional na convenience fee. So, sa 7-Eleven, walang ganun. So, diretso na yun. Walang additional. So, ang ginamit ko pala is C-Bank and yung palitan is 0.388. So, ang Google rate that time is 0.38. So, medyo dikit. So, if you have C-Bank or GCash card, pwede din sa Japan.
So, personal experiences and tips. Number one, use the Pikey app. Ito yung meron siyang barcode scanner. So, pag scan siya, and diretso magta-translate yun sa phone nyo. So, hindi siya kagaya ng Google Translate na pipicturean mo yung item. Tapos, yung mismong nakalagay sa product yung magta-translate. No, ito iba. Diretso siya sa phone mo mismo. Ang maganda dun sa app na yun, meron siyang mga included na vouchers. So, meron doon, nagamit kami na 5% discount sa GU. So, ginamit namin yun sa Rinco Premium Outlets. So, on top pa nung 10% na tax refund, meron pa kaming 5%. Sa mga personal experiences ko naman is language barrier. So, medyo hirap silang mag-English. Talagang si Google Translate yung best friend namin doon. Kasi majority ng mga nagtatrabaho is elderly. And hindi sila marunong mag-English. Although, hindi naman nila kayo pagtatabuyan. Kunyari, nag-English kayo. Parang, no, hindi naman sila ganun. Mabait naman sila. Yun nga lang, medyo mahirap dahil nga language barrier. So, Google Translate. Sasalita ako, then magsasalita siya. So, then magkakaintindihan rin naman kayo at some point. Next is logistics challenge. Sobrang ilang beses kami naligaw kasi sobrang efficient nga ng train. Dami-dami nilang linya, diba? So, ilang beses kami naligaw, ilang beses kami sumakay sa maling train kasi sometimes misleading si Google Maps. Wala naman siyang sinabing magta-transfer kami. Tapos, ang nangyari, nag-announce pala yung train, yung parang operator ng train, na if you're going to this station or what, you need to transfer to another train. Since walang sinabi si Google Maps, at hindi naman kami nakikinig doon, di lumagpas kami. So, ang ending, bumaba kami. And nagtanong na lang din kami sa mga officers sa train. And ang maganda doon, sobrang bait talaga ng mga train staff nila. Kasi nangyari sa amin, hinatid pa kami doon sa tamang platform na sasakyan namin. So, di ba, sobrang bait nila as in. Yun lang, please do not rely entirely on the Google Maps kasi maliligaw at maliligaw talaga kayo. Another example ng pagkakamali ko is nung gumamit ako ng Kintetsu Pass, 'di ba merong QR code 'yun. So, ang nangyari, siniscan ko siya sa turnstile, gumana. And then, nung lalabas na ako sa Nagoya, ayaw. So, lumapit na ako sa train operator or sa train staff. Sabi ko na hindi ako makalabas, ayaw. Yun pala, sabi niya sa akin, you did not, next time you tap or like, scan mo yung QR code mo. Next time when you enter. So, isip ko, paano ako makakapasok kung hindi ako nag-scan? Kasi, hindi nakakaalam, doon, 'di ba, ang harang ganun. Tsaka bukas lang yun pwede kang dumaan. Kapag ka na-sensor ng gate na nandito ka, tapos di ka nag-tap ni Coca card or ng QR code, gaganan yan, tsaka tutunog. Sa akin, hindi naman siya nangyari. So, sure akong na-read, pero hindi ko alam ano nangyari. So, yun lang, be mindful na lang sa mga ganong bagay. Dapat mag-green, hindi ko maalala, basta dapat mag-green yung mismong, gate. Next naman, tipping, hindi siya culture ng Hapon. So, wala naman akong na-encounter, na-experience na bigay kami ng tip. Sa mga taxi naman kasi, card yung ginamit namin. So, hindi namin na-try magbayad ng cash. But I'm sure, if cash yung binayad nyo, susuklian naman nila kayo ng buo. Walang bawas na 20 pesos yun, ganun. Hindi katulad sa atin. Rush hour. Sobrang hirap sa train nila during rush hours. And na-try namin yun nung morning, mga 7 a.m. I think, mga 7 to 8 a.m. May dala-dala kaming maleta, papunta kami ng Nagoya. So, yung mga tao, Diyos ko, rumaragasa talaga sila, as in. Sabi namin, antayin natin sila maubos. Pero hindi talaga sila maubos para silang mga kotse na nasa highway. Like, tuloy-tuloy sila, as in, isang buong linya sila na mga 6. Grabe talaga, tuloy-tuloy. So, wala kaming choice, kailangan namin tumawid, di nagsorry na lang kami, nagmamadali sila, kasi para sila mga robot na gumagalaw, na diretso lang yung tingin nila, basta makapasok sila sa office, yun, ganun sila pag rush hour. So, other tips ko naman is, lagi kayong mag-check ng weather forecast, kasi accurate yun. So, example na lang is, dapat Saturday, Feb 8, pupunta kami ng Nara, yun yung schedule namin. But, night before, I was checking the forecast. Tapos, I was also checking the local news na heavy snow nga daw sa Kyoto on that day. So, change namin yung schedule. So,
Papunta pa lang kami, malayo pa kami sa Kyoto mismo. Sobrang parang white Christmas na talaga. So, heavy snow talaga siya. Check niyo yung weather. Pag sinabing uulan siya ng ganitong oras, uulan talaga siya. Para din prepared lang kayo in case na uulan or sobrang init. May mga dala kayong mga panangga. Okay, so now na na-mention ko na lahat ng pinagkagastusan namin, tatali natin lahat para malaman natin magkano talaga yung aming expenses. So, number 1, flight, 15,177. 2, accommodation, 14,113.23. Activities, kasama dyan yung entrance fee, cloak, 5,989.76. And then, food for 10 days, 10,323.47. Shopping, doon sa Japan na to ha, 35,931.40. And sinama ko din yung winter clothes na nagastos ko sa Shein na binili ko sa Pilipinas pa lang, which amounts to 3,706. With a grand total of 89,731.64 for 10 days na pumunta tayo sa Nagoya, Osaka, Kyoto, Nara, Kobe. So, yun. Mura ba to, guys? Or magastos lang talaga ako? I mean, itong trip na to, actually, medyo nag-hold back tayo eh. Medyo splurge to, pero nag-hold back tayo like in terms of sa Donkey, sa drugstore. Pero take note, napuntahan natin lahat ng pupuntahan ng isang first time. Except lang sa USJ. So, what do you think, guys? Ganito rin may expenses nyo. So, conclusion, overall, masaya. Magastos? Masasabi ko bang mura? Depende. If ang pinag-uusapan natin is skincare, makeup, sapatos, yes, mas mura siya ng sobra compared sa Pilipinas. Food ay depende. So, if kaya nyo namang mabuhay sa konbini, sa buong trip nyo, mura siya. Yes. Especially if maaabutan nyo or grab nyo yung opportunity ng mga 50% off na pagkain, sobrang makakatipid kayo. But, if you are going to eat sa mga restaurants from time to time, I would not suggest dahil sobrang mahal. Although, depende sa inyo. Kasi if you have the means naman to pay, why not? Kasi masarap naman. Masarap kumain sa restaurant, malamig. Sa amin mainit kasi nga winter sa labas. But if summer kayo pupunta, syempre sarap kasi aircon sa loob, you know. Yun nga lang, mahal. Kaya what we did a balance of everything. Sometimes we eat sa restaurant, sometimes we eat sa convenience store. So, depende. Kayo bahala. Nasa sa inyo kung paano nyo iba-budget yung pagkain ninyo. Transportation, taxi talaga is sobrang mahal compared sa atin. Sa train naman, ang pinakamurang na encounter ko based sa sa Icoca na pinakita ko sa inyo kanina. Pinakamura is 1 station lang. Nasa 150 yen. So, 57 pesos yung conversion niya. Mahal siya compared sa atin kasi ang basic fare sa atin, 13 pesos ba? O nabago na recently, ngayong April. So, more or less, wala pang 20 pesos, diba? Sa kanila, 57 pesos. So, mahal. But, if hassle-free naman, and you get what you pay for, maayos sa train system, malamig, convenient, I would pay for that amount, diba? Tsaka, hindi mo siya mako-compare talaga dito sa train system natin sa Pilipinas. Kaya, it's okay for me to pay 57 pesos for just one ride away, or one station away. Although, hindi siya mahal. Ay, hindi siya mura. 'Di ba? Overall, nakadepende sa inyo kung paano nyo i-spend yung mga pera nyo, kung magiging mura or mahal ba yung trip. But, definitely, yung nagastos ko, pwede pa yan bumaba if hindi ako bumili ng mga unnecessary things. So, like, yung mga pagkain ko sa convenience store ng late at night, kahit nakakatapos ng mag-dinner, titikim na naman ako ng kung anong pagkain. So, yun yung mga unnecessary expenses na na-incur ko. And siguro, ang mga unnecessary ko pa is yung kapag nagda-drugstore or nagda-donkey, may nakita ko na something interesting, yun. Pero, yun nga, again, it really depends on how you spend your pocket money. Nasa inyo yun, kung masasabi nyo mahal o mura. Ayun, yun lang. I think that's it for the budget expense vlog. I think I was able to cover everything. But if you still have questions, or please let me know your thoughts then sa ating
buong episode series rather ng Japan vlog. And if meron kayong mga suggestions, I am happy to hear everything. You can message me personally on my Instagram account, or you can also comment them down below. Again, this is Dan Villa giving you contents, anything and everything under the sun. Thank you guys for watching, and I'll see you on the next one. Bye!